Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Philippians chapter 3 verse 14. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. So, tapusin po natin today itong Be Bold series natin sa pamamagitan po ng mensaheng ito, pinamagitan kong consistent faith. At sagutin din natin yung tanong na bakit kiniklaim naman natin itong Joshua chapter 1 verse 9 every year. Pero bakit hindi ganun na nangyayari sa ating buhay? Dito po sa verse na ito na binasa natin, makikita po natin na si St. Paul po consistent. Sabi sa Tagalog, nagpapatuloy siya. Ano po? Kasi alam niyo po sa buhay na ito, mahalaga po yung pagiging consistent. Ano po? Sabi sa Hebrews chapter 3 verse 14, we have come to share in Christ if we hold firmly till the end the confidence we had at first. So mahalaga po yung nanalig tayo nung umpisa pa lamang. Pero alam niyo po ba na sa buhay na ito, kailangan po manatili tayong nananalig hanggang sa wakas. Yung po sinasabi ng Hebrews chapter 3 verse 14. Ano po? At malinaw po sa buhay na ito, mararanasan natin yung ating inheritance in Christ kung tayo po ay mananatili hanggang wakas. Kaya yan po ang challenge natin mga Kristiyano, ano po, para ma-experience natin yung buhay na nais ng Diyos para sa atin. Kailangan i-apply po natin ang pananampalataya araw-araw kasi totoo po yun. Kailangan po mamuhay tayo by faith. At alam niyo po ang pinakahalimbawa po na makikita po natin sa Biblia na dapat nating tularan ay si St. Paul. Ano po kasi sabi niya, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kung tutusin, marami na po siyang narating. Ano po, naranasan sa buhay. Pero hindi siya tumitigil. Nagpapatuloy siya para ma-achieve yung goals na ibinigay sa kanya ng Panginoong Jesus. Ngayon, meron po bang tinatawag na inconsistent faith? Meron po, no? At makikita natin yan sa buhay ng mga Israelites. Ano po? Doon sa Hebrews chapter 3 verses 15 hanggang 19, ito po yung komentaryo sa mga Israelites ng panahon ni Moses at ni Joshua. Ano po? Sila yung mga inilabas ng Diyos, ano po, sa pamamagitan ni Moses mula sa Ehipto. Kaya lang, ang Diyos nagalit sa kanila for 40 years, ano po, at ang Diyos mismo sumumpa na hindi sila makakapagpahinga. They will not enter the promised land. Ngayon, may makukuha tayong lesson dito. Kasi tayong mga believers, pwedeng katulad tayo nitong mga Israelites. Lumabas na tayo sa Egypt ng kasalanan, ng tinatawag na sumpa ng kasalanan, ano po, at na-born again na po tayo, ano po. Pero marami sa atin hindi lumalakad ng may pananampalataya, ano po. At marami sa atin, sapat na sa atin yung experience na tayo masave. Ayaw na natin ng promised land experience. Kapatid, hindi po ganun ang gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos na ma-experience natin sa buhay na ito, yung buhay na nais niya para sa atin. Kaya sa Hebrews chapter 10 verse 38, ito ang challenge sa atin. Ano po? But my righteous one will live by faith. And if he shrinks back, I will not be pleased with him. Kita ninyo paano tinatanaw ng Diyos yung kawalan ng pananampalataya. Sabi niya, I will not be pleased with him. Kasi ang nakakapag-please lamang sa Lord ay pananampalataya. Sabi sa Hebrews 11:1. Ano po? Or 11:6. Ano po? At sabi sa Hebrews chapter 3 verse 19, so we see that they were not able to enter the promised land because of their unbelief. Isa lamang ang dahilan. Ano po, tinawag ng Diyos, yung ginawa nilang yun na rebellion. Ano po, yung kawalan nila ng pananampalataya. Na-provoke nila ang Lord. Ano po, nagalit ang Lord sa kanila. At sumumpa ang Diyos na hindi sila makakapasok sa promised land. Ngayon, sa atin naman, siguro yan ang dahilan kung bakit marami sa atin hindi natin na-i-experience yung fullness ng promises ng Diyos sa ating mga buhay dahil sa kawalan lang ng pananampalataya. At kung mapapansin niyo po, no,
nung si Peter po ay lumakad sa ibabaw ng tubig, yung kwento po niyan, mababasa niyo sa Matthew chapter 14, verses 26 to 31, ano po, ay niligtas naman siya ng Panginoon nung lumubog siya. Pansin niyo po yun, ano? Pero may sinabi ang Panginoon, "You of little faith, why did you doubt?" Yun po yung strong words na tinanggap niya mula sa Panginoon. Ano? Kung tutusin, pwede naman tayo talagang mangarap, magplano, magpray, no? Maglingkod sa Panginoon all throughout the year. No po? Pero as long na hindi pala tayo nananampalataya, no po, ay wala naman palang mangyayari. Isa pa, ito mahalaga. Si Satanas i-distract at di-distract niya tayo katulad ng ginawa niya kay Peter na magpapadala siya ng mga problema, mga pagsubok, ano po, para tayo ay magkaroon itong tinatawag na unbelief sa ating mga puso at wag nang manampalataya. Ano po? Kaya yun ang dahilan kung bakit ganoon ang sinabi ng Panginoong Hesus kay Peter. Ano? Hindi sinabi ng Panginoong Hesus na, okay lang yan, Peter, at least nakalakad ka sa ibabaw ng tubig. No? Hindi ganoon ang sinabi ng Panginoong Hesus. O hindi niya naman sinabi na, ay lahat naman lumulubog eh. O bumabagsak eh. Okay lang yan, Peter. Pero katulad ng isang mahusay na coach, anong sabi ng Panginoon? No? Bakit hindi mo pa tinapos, Peter? Konti na lang. Ano po? Ni-rebuke ng Panginoong Jesus si Peter. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, "You of little faith, why did you doubt?" Kasi hindi consistent yung pananampalataya ni Peter. Ang sabi sa Hebrews chapter 3 verse 14, from first to last. Ganun dapat yung ating pananampalataya. Ano po? Kaya ano ba yung pinangako ng Joshua chapter 1 verse 9? Ang sabi diyan, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged." Pareho ng sinasabi ng Panginoon kay Peter. Ano po? Dahil sinasabi po diyan, mararanasan natin yung pangako ng Diyos na, "For the Lord your God will be with you wherever you go." Kung hindi tayo matatakot. No? Yun po ang sinasabi diyan. Binabanggit do sa 1:8 din. Ano po na, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it." Kailangan mag-meditate tayo palagi ng salita ng Diyos. Gawin natin yung sinasabi ng salita ng Diyos para yung pananampalataya po natin ay malakas, consistent. Ano po? And then saka lang sinabi, "Then you will be prosperous and successful." Itapo ninyo, kadalasan po yung pagkukulang ay nasa atin. Ano po? Kaya napakahalaga po na sinimulan natin itong taon na ito na tayo po ay may pananampalataya sa salita ng Diyos at lumalakad ng may pananampalataya sa salita ng Diyos. Alam niyo po, para sa akin po, no, yung pananampalataya po, yan ang magtatawid sa atin sa lahat ng pagdadaanan natin sa taong ito. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala, pangdaluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.